Nagpalang araw sa inyo kabanong, ganon din sa ating mga kabangers at mga kayanggaw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Guillermo. Hindi ko yung tunay na pangalan. Nakatira ako sa isang probinsya sa Luzon. Hindi ako pinalad ng magandang buhay, kaya bata pa lang ay nagsisikap na ako. Hindi rin kasi ako nakaranas ng paglalaro tulad ng ibang bata. Kasama ko ang inay at itay ko noon sa sakahan kung saan din sila namatay. Sa kabila ng lahat ng ito ay naging matatag ako sa buhay at pinagpapasalamat ko yun sa ating Panginoon. Kaya itong ibabahagi ko sa inyong lahat, nawa ay kapulutan po ito ng magandang aral. Nakakatakot man, pero isa ito sa itinuturing kong magandang aral sa aking buhay. Dahil mas pinatatag ako ng panahon pati ang aking asawa. Siyempre sa tulong ng ating Panginoon. Dahil kung wala ang gabay niya, matagal na rin siguro kaming sumuko sa buhay. Kaya mga kabangers at mga kayanggaw, kabanong, ito ang aking kwento. Po ulit si Guillermo, isang simpleng tindero ng balut. Isang ama, isang asawa. Isang lalaking pilit lumalaban kahit minsan ay pakiramdam ko ay ako na lang ang lumalaban. Kung sa normal na tao, kapag gabi ay natatapos na ang buo nilang araw. Kabaliktaran naman ako kabanong, dahil tuwing 10:00 ng gabi ay saka palang nagsisimula ang mundo ko. Habang ang iba'y naghahanda na matulog, ako na may naghahanda sa paglalako ng aking paninda. Nilalagay ko sa bilao ang mga balot. Sinisiguro ko ang pagkakaayos ng mga itlog ng itik na hindi mababasag at hindi rin lalamig kaagad. Ang init kasi ang isa sa nagpapasarap ng aking paninda. Dagdagan pa ng masarap na suka na mismong asawa kong si Anelia ang gumawa ng may puso. Kasama rin sa paninda ko ang chicharon, pugo at mani. Mahal, Hil, ilan ang nakuha mo ngayon? Hindi ko na nabilang tong nakalagay sa basket. Inayos ko na lang. Mga 50 pieces yan, mahal. Ang binigay nga sa akin doon kanina, 100, kaso baka di ko naman maubos yun. Kaya ang sabi ko, 50 na lang muna para sigurado. Ano ka ba? Mauubos mo yon, ikaw pa ba? Pero okay na rin naman ang ginawa mo para mas makasiguro ka nga. Yun nga, mahal. Kesa masayang at malugi pa tayo. Mauubos lang ang puhunan natin. Ay, siya nga pala. Okay na ba yung mga suka at saka yung asin? Oo, mahal. O sige, alis na ako ha. Mag-iingat ka, mahal ah. Ikaw rin. Huwag ka na magpuyat at maglabas-labas. Buntis ka pa naman. Alam mo na yung mga gumagala-galang... Aswang na naman. Hindi naman totoo yun eh. Kwento-kwento lang yun ng mga lolo't lola natin. Hindi naman na tayo bata para magpapaniwala sa mga ganyan. Ikaw naman, mas mabuti na yung maniwala sa mga sinasabi ng mga matatanda. Wala namang masama sa ganun. Oo na nga, sige na. O sige na, umalis ka na. Huwag ka mag-alala sa akin. Ito naman parang bago ng bago. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Kasama naman natin si Abing. Wala kang dapat ikatakot. Hindi naman ako natatakot. Lagi ko naman kayong pinagdarasal sa Panginoon eh. Pero syempre, pareho pa rin kayong babae ng pinsan mo. Basta, ayos lang kami. Napagdasal mo na naman pala kami kay Lord eh. Napangiti na lang ako kabanong. Pero sa totoo lang ay nagpapasalamat din talaga ako sa Panginoon. Sa buhay ng aking asawa, minsan kasi naiisip ko na kung hindi dahil kay Anelia ay baka matagal na talaga akong sumuko sa buhay. Sa maliit naming inuupahang kwarto sa gilid ng palengke ay 4 kaming nagsisiksikan. Ako, si Anelia, ang pinsan niyang si Abing at ang 6 na taong gulang naming anak na si Benjo. Pinagtiyagaan lang namin ang bahay dahil ito na ang pinakamura sa lugar na yon. 1,000 lang kasi ang upa namin, pero bukod pa ang kuryente at tubig. At dahil medyo luma na ang bahay kaya kapag umuulan ay kailangan namin maglagay ng timba sa sahig. Pero yun na nga po, salamat pa rin sa Panginoon dahil meron kaming bahay na sama-samang masisilungan. Pagkatapos ko magpaalam kay Anelia at tumalik sa kanya, ay nagmadali na akong lumabas ng bahay. Balut! Penoy balut! Balut!
Penoy Balot! Nagdire-diretso ako sa kalsada papunta sa terminal dahil maliwanag ang mga ilaw sa kanto ron bukod sa may mga tao rin. Doon talaga ako madalas pumwesto. May mga driver ng jeep, iba't ibang trabahador tuwing gabi, tambay at kung minsan ay mga lasing. Ganito ang laban ko gabi-gabi sa pagtitinda ng balut, Kabanong. Patas, walang daya at lalong walang halong panlalamang. Kung magkanong nabili ko ay may konting tubo lang ako. Hindi ako nanloloko ng tao dahil malaki ang takot ko sa konsekwensya ng pandaraya, lalo na sa Diyos. Pero syempre, kahit gaano tayo kapatas sa buhay, may mga gabing maganda ang benta at may mga gabi ring hindi. Katulad nga noon, pasado 2:00 na madaling araw ako natapos sa pagtitinda. Marami pa ang natira kaya pinautang ko na lang muna sa mga naroon pa sa terminal. Kapag kasi inuwi ko to para bukas ay baka masira o di kaya'y lantakan lang ng mga daga. Hindi rin kasi ako nagbebenta ng mga inabot na ng kinabukasan. Nakokonsensya ako kapag ganon. Kumbaga, para sa akin, di bali nang malugi kesa makalamang lang sa kapwa. Okay na rin naman ang kita kaya umuwi na ako. Naubos naman kasi yung chicharon sa kapugo. Pagdating sa bahay ay nahihimbing na ng tulog ang aking magina. Gising na si Abing na galing sa banyo kaya nag-ayos na muna ako ng basket. Paglabas ni Abing, kinausap niya ako na nagpunta kanina si Manang Marcela at kinausap si Anelia. Si Manang Marcela ang caretaker ng inuupahan naming bahay at base sa pinsan ng aking asawa, nagsabi nga raw ang matandang babae na ipinagbibili na ang bahay. Kaya binibigyan na lamang kami ng 1 buwan para makahanap ng malilipatan. Nanlumo ko at nanakit ang ulo ko, Kabanong, dahil sa panibagong problema. 8 buwan pa naman buntis si Anelia at malapit ng mga anak. Hindi na nga ako magkandaugaga dahil sa pagbubuntis ng aking asawa. Tapos, eto pa ngayon, mawawalan kami ng matitirhan. Kinabukasan, ito ang pinag-usapan kagad namin ni Anelia. Nasa trabaho kasi si Abing sa bayan at namamasukan siyang katulong pero uwian lang din. Hindi na kaya mapapakiusapan si Manang Marcela? Kilala mo naman yun si Manang. Malungkot nga siya eh. Ang suggestion niya nga raw sa may-ari nitong bahay, kahit sana bago matapos ang taon. 3 buwan na lang naman na. Pero wala naman daw siyang magagawa dahil yun ang kagustuhan ng may-ari eh. Sa bagay, hayaan na rin natin. Panahon na rin siguro para umalis tayo rito. Malaki na rin ang naging tulong sa atin ni Manang Marcela. Yun nga, pero hindi lang sinasabi sa atin ni Manang. Ang tingin ko niyan eh, may nagsumbong sa kanya ron sa ibang bansa na pinapaupa tayo rito. Ay nako, mga tao nga naman. Nakakaawa rin tuloy si Manang. Baka mamaya nagalit pa sa kanya yung may-ari nitong bahay. Ay nako. Paano kaya, mahal? Kung magtrabaho na rin muna ako doon kay Aling Janang, naghanap sila ng magbabantay sa tindahan eh. Ano ka ba, mahal? Alalahanin mong 8 buwan na yung pinagbubuntis mo, ha? Hindi naman mabigat ang trabaho doon eh. Magtitinda lang naman ako. Hindi sa ayaw ko. Siyempre, nag-aalala lang ako sa'yo at sa baby natin. Saka, baka imbis na makatulong ka ron kay Aling Janang mas lalo lang dumagdag ang alalahanin nila. Siya kaya ang mismo nagsabi sa akin para hindi ka na masyado mag-isip ng para sa pag-alis natin dito. Kapag naman nakalipat na tayo aalis na rin ako doon. Kaya mo ba? Oo naman. Basta pagkalipat lang natin titigil ka na. Oo, pangako. Matapos namin magkasundo ay nagpunta na ako sa palengke para bumili ng paninda mamaya. Pero ang pinakakamalas-malasa naman ay sarado ang pinagbibilang ko ng balot. Nag-iisa pa naman yon sa lugar namin, Kabanong. Nagtanong ako sa katabing bilihan pero hindi rin nila alam ang dahilan. Kaya umuwi na lang akong nanlulumo. Hindi ako nakapagtinda ng gabing yon. Pinagtiisa na lang naming hindi magalaw ang pampuhunan. Mabuti na lang din ay may dala si Abing na ulam galing sa amo niya at ito ang pinagsaluhan naming pagkain. Kabanong, sa buong 1 linggo'y talagang hindi nagbukas ang pinagbibilang ko ng pambalot at pangpenoy.
Mabuti na lang ay may napadaan na ganun din ang tinitinda kaya pinatos ko na kahit na medyo may kamahalan. Kaunti lang ang nabili ko at lugi kung tutuusin, Kabanong. Pero sa biyaya naman ng Panginoon ay naitawid pa rin namin ang mga araw na nagdaan. Makalipas pa ang ilang araw ay nagsimula na nga rin magtrabaho si Anelia sa tindahan ni Aling Janang. Bali, ang anak naming si Benjo ang natitira sa bahay. Pero ayos lang naman dahil kahit papaano ay naiiwanan naman na siya. Kahit papaano ay naging maayos naman ang pananatili namin habang naghihintay ng oras na aalis na kami. Sa kabutihang palad din ay nakahanap si Abing ng malilipatan namin. Medyo mahal lang din ang bahay pero pinatos ko na. Nakipagsapalaran na talaga ako, Kabanong. Kahit walang kasiguraduhan lalo na at tindero lang ako ng balot. Mabuti na nga lang din ay mabait ang may-ari na hindi na humingi ng 1 month advance at deposit. Nagbayad kami pero hindi pa kagad lumipat. Hinihintay pa naming matapos ang 1 buwan na palugit sa amin ni Manang. Nagpatuloy ako sa pagkayod hanggang sa may nangyaring hindi maganda, Kabanong. Pauwi na ako noon at eksaktong pagpasok ko sa bahay ay naabutan ko si Anelia na nakaupo na sa sahig. Habang nakahawak sa kanyang tagiliran, dali-dali akong lumapit at inalalayan siya. Sobra ang pag-aalala ko kaya dali-dali ko rin siyang dinala sa pagamutan. Mabuti na lang, Kabanong, ay wala namang nangyari sa kanya maging sa batang nasa sinapupunan niya. Yun nga lang po, ang naipon namin pera ay halos naubos sa pagpapa-ospital niya nung araw na yon. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil maayos ang lagay ng aking magina. At dumating na nga ang araw na kailangan na naming umalis sa inuupahang bahay. Malungkot man ay nagpaalam na rin kami kay Manang. Gusto nga niya na doon na lang kami tumira sa kanila. Pero syempre ayaw din naman naming maging pabigat sa kanya. Nagtungo na nga kami sa sinasabi ni Abing na paupahan. 2 oras ang naging biyahe namin papunta sa bagong bayan. Tahimik ako habang nakatanaw sa bintana ng jeep. Kumpara sa dati naming tinitirhan, parang ang mas tahimik ang lugar. Mas maraming palayan. Probinsyang-probinsya ang vibes dahil sa mga bahay na kahoy. Sabi nga rin ng asawa ko ay mas tahimik kaysa sa pinanggalingan namin. Okay ka lang, mahal? Ha? Oo naman. Medyo naninibago lang. Napakatahimik dito sa pupuntahan natin eh. Iniisip ko kung makakabenta kaya ako ng balot doon. Oo, ikaw pa ba? May tiwala ako sa'yo. Magaling ka yata pagdating sa mga ganyan. Di ka naman tatagal sa ganyang trabahong yan, di ba? Kung hindi mo kaya. Salamat dahil lagi mo na lang pinalalakas ang loob ko, mahal. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo, mahal. Ha? Para saan naman? Kasi napakaresponsable mong tatay sa mga anak natin. Pati sa akin bilang asawa. Ang galing mo rin naman mambola, mahal no? Sus, natutunan ko lang yan naman sa'yo eh. Pero totoo naman ang sinasabi ko. Kaya wag mo na munang pakaisipin yon. Dahil ang mahalaga, dito na tayo magsisimula ulit ng panibagong buhay. Oo. Salamat din sa pinsan mong si Abing Maasahan din talaga tong si Abing eh. Nakaisip na nga rin siya na magtindahan para meron kami mapagkakitaan kahit na papaano. Doon lang din sa bahay sa tapat ng plaza kami pupwesto. Ang galing talaga niyang pinsan mo no? Ngumiti lang sa amin si Abing at pagkatapos, Kabanong ay nagpatuloy na kami sa pagkukwentuhan hanggang sa marating na ang bago naming lilipatan. Mas maliwalas kaysa sa dati at bukod doon ay hindi nabutas ang yerong bubong. Kahoy pa rin naman ang dingding pero mas matibay na. Mas okay talaga dito. Maganda na rin yung nangyaring pagpapalis sa atin doon. Oo nga, mahal Pero mag-ingat-ingat pa rin kayo sa lugar Huwag mo na masyadong nagpapagala-gala lalo na't bago pa lang tayo dito. Lalo na rin sa iyo, mahal. Alalahanin mong buntis ka at manganganak na. Mas tahimik dito kumpara ron sa dati nating tirahan at kapag ganitong lugar, malamang sa malamang marami mga mas hindi pang karaniwan. Aswang na naman, mahal. Ikaw talaga.
Mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Oo nga, sige na. Mabilis naman ang naging pag-aayos namin dahil hindi naman karamihan ng mga gamit namin. Makalipas ang ilang araw at gabi ay medyo nakapag-adjust na rin kami sa lugar. Dahil likas sa aming mag-asawa ang pagiging masayahin ay nagkaroon na nga rin kami ng kakilala roon, Kabanong. Naganap rin kagad ako ng mga supplier ng balut dahil hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Lalo na ngayon ang ipon namin para sa panganganak ni Anelia ay halos mauubos na. Ilang araw din ako nagpabalik-balik sa palengke hanggang sa may nakilala akong matandang lalaki na kahit namumuti na ang buhok ay halatang malakas pa rin. Nung pinagmasdan ko nga ay parang mas maliksi pa sa akin kung kumilos. Parang pamilyar ka sa akin, ha? Ho? Ako ho? Pamilyar sa inyo? Paano nyo naman po nasabi, Tatang? Bago lang ako rito sa lugar ninyo. Kalilipat lang namin nung nakaraang linggo. Ikaw nga yung bagong lipat, hindi ba? Pero nakita na kita noon dun sa terminal sa kabilang bayan. Nagtitinda ka, di ba? Oo. Nagtitinda ako ng balot. Ikaw nga yun. Kukuha ka ba ng itlog ng itik ngayon? Oho. Pero mawalang galang na ho ah. Ano bang pangalan nyo? Ako nga pala si Mang Fredo. Medyo matagal na rin ako rito. Nagtitinda naman ako ng itlog. Kaya may alam din ako kung saan merong itlog ng itik. Talaga ho? Wow, nakakatuwa naman yan dahil dininig ng Diyos ang panalangin ko. Ilang araw na din kasi akong naghahanap na makukunan ng itlog ng itik bago pa maubos itong pampuhunan ko. Hindi talaga aksidente na nagkita tayo. Sayang at wala akong itinitindang itlog pero may alam akong may malaking itikan dito. Doon halos lahat kumukuha Talaga ho? Oo. Sa dulo ng Pilapil. Itikan ng pamilya Okleng. Ipagtanong mo na lang at ituturo kagad sa iyo ng mapagtatanungan mo ron pagdating mo sa dulo ng Pilapil banda. Naku, maraming salamat po talaga, Mang Fredo. Hulog ho kayo ng langit sa akin. Hulog ng langit ka dyan. Ginawa mo pa akong si Lucifer siya lang naman yung hinulog sa langit kasama mga kapwa niya anghel na rebelde. Sa bagay, may point po kayo. Pero salamat po ulit ha. Bago po ako umalis, ako nga po pala si Guillermo. Hil na lang po para madaling tandaan. Nagagala kitang makilala. Sige na't pumunta ka na muna ron para maabutan mo yung may-ari mismo na nagtitinda ng itlog ng itik. Sige po, salamat po ulit ha. Wala ka naman. Hindi na muna ako nagpunta sa sinasabi ni Mang Fredo. Nakabili kasi ako sa malapit pero medyo may kamahalan lang din. Nagtiyaga na muna ako dahil gahol na rin kasi sa oras. Pag-uwi ng bahay ay nag-asikaso na ako ng gagawin para makapagtinda mamaya. At mabilis na lumipas ang oras. Mag-aalas 10:30 na nang magsimula akong maglako ng paninda. Balut! Pinoy balut! Balut! Pinoy kayo dyan, balut! Pinagpala ko nung gabing yon dahil may mga tricycle driver na huminto sa akin at nilantakan ng paninda ko. At nang mapunta ako sa dulong bahagi na nasa Pilapil na kung tawagin nila, medyo nailang ako dahil may iilan doon na kung makatingin sa akin ay para kong kakainin ng buhay. Hindi ako masyadong nagstay roon, Kabanong. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa hindi ko namalayan na nakarating ako doon sa dulong bahagi ng Pilapil. Saka ko lang na-realize na wala nang kabahayan doon. Pabalik na sana ako nang makita kong isang magarang bahay pero makaluma. Sa kabilang bahagi ay may nakita kong mga kamalig. May bakod pero barbed wire lang yon. Kaya tanaw ko pa rin kahit medyo malayo. Narinig ko nga rin ang ilang huni ng mga manok at itik kaya napaisip ako at naalala ang sinabi sa akin ng matandang lalaki. Ito na siguro yung sinasabi sa akin ni Mang Fredo. At least, alam ko na ngayon. Bukas ko na lang sasadyain yung pumunta rito. Naglakad na ako dahil wala naman akong ibang maaalukan sa lugar na yon. Pero nang malayo-layo na ako, ay biglang umihip ang hangin.
Kahit naniniwala ako sa mga kababalaghan ay hindi naman ako matatakutin at sanay ako sa dilim, Kabanong. Pero nung oras na yon ay tila ba kakaiba talaga. Nang dumampi sa balat ko ang malamyang simoy ng hangin ay bigla kong nangilabot. Napatanaw din ako sa pilapil at nang makita kong tila sinasayaw ang mga ito ng hangin ay mas lalo kong nangilabot, Kabanong. Nagmadali ako sa paglalakad pero napahinto rin ako saglit nang makarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Nang mapatingin ako ulit sa pilapil, nagulat ako nang may makitang tila kumakalusko sa hindi kalayuan. Dahil dito, Kabanong, ay mas lalo kong namadali sa paglalakad hanggang sa maging tila patakbo na. Ilang saglit pa ay bigla ko nakarinig ng kakaibang tunog. Hindi ko rin talaga alam kung saan ang galing yon o kung sino mismo ang may gawa. Basta nakakatakot siya at mas nakakadagdag ng kilabot sa buo kong sistema. At gawa ng sobrang pagmamadali ay hindi ko na rin natingnan ang dinaraanan ko. Nadulas ako sa maputik na bahagi ng daan. Pagkatumba ay kaagad kong tiningnan ang basket. Nakahinga ako na maluwag nang makitang ayos naman ang mga balot at penoy na nasa loob. Pero nang tatayo na ako, napatingin ako sa likuran dahil narinig ko ang pagmeow ng isang pusa. Na ginger ang kulay pero parang may laki. Malaki kasi ito na parang si Garfield, yung pusang napapanood sa TV. Kinabahan ako dahil bibihira ang makakita ng ganong klaseng hayop lalo na sa bandang pilapil. Tumayo kagad ako at umatras habang nakatingin sa nasabing hayop. Pagkadaka ay nagmasid-masid ako sa paligid hanggang sa makaisip ako ng hindi maganda. Aswang ka ba na nagpapanggap na pusa? Baka aswang ka, ha? Utang na loob, huwag mo akong sasaktan dahil may pamilya akong inuuwian. Kailangan pa ako ng asawa at ng mga anak ko. Habang nakatingin ako sa nasabing pusa, Kabanong, ay tila nakatitig lang din nito sa akin. Habang nagkakamot-kamot ang ulo, mas nawala ang kaba nang mapagtanto na hindi naman pala ito aswang o kahit anong klase ng masamang kampo ng kadiliman. Sino kaya may-ari sa'yo? Mukhang imported ka at naligaw lang, ha? Halika na nga't sumama ka sa akin. Isusurrender na muna kita sa police station para kung sakaling may maganap sa'yo Oh, halika na. Shhh! Halika dito sa akin, Miming. Basta huwag ka lang mangangalmot, ha? Bago ko pa matapos ang pagsasalita, mula mismo sa likuran ng nasabing pusa, mga ilang metro ang layo sa amin ay may naaninag akong pares na mga matang namumula. Pagkatapos ay bigla na lang may kung anong sapot na tumalsik malapit sa akin. Sa bandang kanan. Nang tingnan ko yung sahig, ay isang ang makapal na sapot. Nilapitan ko pa para siguraduhin. Pero nagulat ako at muning napaatras nang biglang sumigaw na parang humihingi ng tulong ang imported na pusa. Pagbaling ko sa nasabing hayop ay ganoon na lang ang gulat ko dahil balot na ito ng sapot maliban sa ulo. Tila pinipilit nitong kumawala habang ako naman ay hindi makapaniwala. Lalapitan ko na sana ito, Kabanong, para alisin ang sapot pero meron pang mahabang sapot ang biglang tumama sa mismong ulo ng nasabing pusa. Pagkalaon ay saka na ito hinatak papunta sa pares ng mga matang nakita ko kanina. Hindi ako kagad nakagalaw. Napatingin muna ako roon dahil biglang nawala ang mapupulang mga mata sa dilim. Pagkalaon ay narinig ko ang pusa na parang nakikipag-away sa isa pang tinig na nakakakilabot. Alam ko sa sarili ko na hindi yung basta-basta lang o ordinaryong gagamba na hahatak sa isang malaking pusa. Nagpatuloy ang tinig ng mga hayop na naglalaban-laban hanggang sa isang malalim na ungol ang nagpatigil sa lahat. Sa isang iglap ay nanahimik ang paligid. Nagpalinga-linga ako sa pilapil. Nang maramdaman ko na naman ang kakaibang kilabot, ay umalis na talaga ako sa lugar na yon. Pagdating sa kalsada, sa tricyclean, ay para akong tulala na ewan. Noong mga oras kasing yon, ay hindi ko pa talaga maintindihan ang totoong nangyayari. Yung pusa, sinuputan ng gagamba? Anong klaseng gagamba yun? Parang malaki masyado yun sa isang pusa. Diyos ko!
Naantala lang ako sa matinding pag-iisip nang makita ang mga bagong customers. Dahil naubos ang paninda ko, ay nakalimutan ko na lang din ang nangyari. Sa mga nakalipas pang araw, Kabanong, ay mas naging mabili na rin ang aking paninda. Pero syempre, dahil kulang pa ang ipon, kaya mas pinag-igihan ko pa. Sa patuloy na pagtatrabaho, napapansin kong may bahagi ng kalsada na halos walang dumaraan. Papunta rin daw yon sa daan na yon ayon sa ibang mga tao na nakakausap ko na ayon na rin kay Mang Fredo. Isang gabi ay naubusan ako ng paninda ng mas maaga. Nang hinayang ako dahil may mga naghahanap pa sa akin. Sayang, kung nadagdagan ko lang sana yung binili ko. Medyo mahal kasi talaga dun sa binibilan ko eh. Pero, oo nga pala, yung sinabi ni Mang Fredo na itikan sa dulo ng pilapil. Ilang araw na rin ang lumipas nung sinabi niya yun sa akin ah. Hanggang ngayon eh, hindi ko pa rin napupuntahan. Teka, puntahan ko na kaya ngayon? Kaso, naalala ko tuloy bigla yung nangyari sa imported na pusa. Kaya nagdesisyon akong bukas na lang ng umaga ako magpunta sa nasabing itikan. At dumating na nga ang kinabukasan. Bandang tanghali, naglakad ako papunta roon. Doon ko lang din napagtanto na mahaba pala ang pilapil. At sa magkabilang gilid ay may palaisdaan at mga kulungan ng itik. Amoy putik at feeds kaya napatakip ako ng ilong. Pero nang masanay ay nagtanggal na rin ako ng kamay. Baka kasi makita ako na may-ari at maisip na hindi ako babagay sa lugar na yun. Sa pinakadulo ay nakita ko na naman ang magarang bahay na may kalumaan na. Sa likod nito, malawak na kulungan ng mga itik. Nasaan kaya yung mga tao? Parang wala akong nakikita. Sa dami ng itik nila, wala man lang akong nakikita mga trabahador. Hindi kaya nangangailangan din sila na magtatrabaho rito sa itikan? Nagpatuloy ako hanggang sa makarating sa likod ng bahagi kung saan ko nga nakita ang kamalig ng itik. Napakatahimik talaga, Kabanong. Pero bukod sa katahimikan, ay parang may kung anong kakaiba akong nararamdaman. Habang papalapit ako, ay may narinig akong mga tunog. Parang may kinakaladkad sa lupa kaya huminto ako at nagpalinga-linga. Hanggang sa matuntun ko ang pinanggagalingan ng ingay. Doon ko nakita ang isang batang lalaki. Payat siya at parang maputla ang balat. Meron siyang hinahatak na sako ng dayami papunta sa kung saan. Habang pinagmamasdan siya, ay biglang sumulpot ang isa pang lalaki na malaki naman ang katawan, moreno at matangkad. Naiilang akong napaatras habang nakatingin sa kanya. Nang magtama ang aming mga mata, ay nakaramdam ako ng pagkailang kaya umiwas ako saglit ng tingin. Anong kailangan mo? Bakit nandito ka sa bakuran ko? Pasensya na sir. Naghahanap lang kasi ako ng tao kaya napapasok na lang ako dahil wala akong makita eh. Wala naman akong intensyon na masama. Ganun ba? Ano naman ang kailangan mo? Sir, magtatanong lang ako kung dito yung sinasabi sa akin na itikan. Tama, dito nga yun. Ito lang naman ang nag-iisang itikan dito sa lugar namin eh. Tama naman pala ako nang napuntahan. Ano kasi, pwede po ba akong bumili ng itlog ng itik sa inyo? Gagawin ko lang pong balot na paninda. Meron naman dun sa talipapa. Medyo mahal kasi ron eh. Naisip ko lang na kung dito ako mismo sa itikan kukuha, baka sakaling mas makamura ako. Bago pala ang lahat, hindi pa po ako nagpapakilala. Ako nga po pala si Guillermo. Bagong lipat lang kasi ako rito eh. Hindi siya sumagot, Kabanong. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang buo kong pagkatao. Umiwas ako ulit ng tingin hanggang sa mabaling saglit ang atensyon ko sa anak niyang naglalaro na hindi kalayuan sa amin. Bumalik lang ang atensyon ko sa ginoong malaki ang katawan nang bigla siyang magpagpag ng mga kamay habang nakatingin sa akin. Magkano ba ang kuha mo sa talipapa? 15 po yung kuha ko sa isa eh. Mahal nga yun. Dito sa akin pwede mo makakuha ng 12 o 10 piso. 12? Oo,
Hindi kaya 10 piso. Eh, hindi po ba kayo malulugi nun, sir? Bebot na lang ang itawag mo sa akin. Hindi naman ako malulugi. Basta ang kondisyon ko, simula ngayon sa akin ka na lang kukuha ng itlog na gagawin mong balot. Sige po, Sir Bebot. Bibili na ako ngayon. Pasensya na. Ubus na kasi yung mga itlog na binebenta ko para ngayong araw eh. Bumalik ka na lang ulit bukas dahil i-reserve na kita para sa ngayon. Ganun po ba? Ilan ba ang kukunin mo? Bibigyan kita ng 100 piraso kahit yung bayad kinabukasan mo na rin ibalik kapag nakabenta ka na. Sigurado po kayo, sir? Oo naman. Ano? Deal na ba? Naku, maraming salamat po, Sir Bebot. Bukas na lang at aagahan ko yung pagpunta. Tuwang-tuwa talaga ako, Kabanong. Kaya nang magkamayang kami ni Sir Bebot ay gano'n na lang ang galak sa puso ko. Habang palis ako ay napansin kong nakatingin pa rin sa akin yung batang lalaking tinawag na ading ni Sir Bebot. Hindi ko alam pero may naramdaman akong kakaiba sa batang yon. Parang may mali o may hindi normal sa kanya. Binaliwala ko na lang dahil mas itinuon ko ang sarili ko sa magandang oportunidad na nangyari. Kinagabihan ay kinuwento ko kina Anelia at Abing ang nangyari. Katulad ko ay tuwang-tuwa rin sila dahil malaking tulong nga sa amin ang sinabi ni Sir Bebot. Mas mura nga yun, mahal. Ang laki pa ng matitipid at magiging tubo mo sa 100 balot. Grabe ang bait naman ng taong yon. Sino nga ulit yon? Si Sir Bebot. Nagulat nga ako sa kabaitan ng taong yun eh. Kaya pagbubutihin ko rin, mahal. Kapag nagtayo na tayo ng tindahan, baka mas damihan ko na lang yung pagkuha sa kanya at magbenta na rin ako dito sa Talipapa. Nagtataka nga lang ako. Kung mura siya magbenta, bakit hindi doon lahat bumibili? Mas pinipili ng marami sa Talipapa. Hindi ko alam. Baka nalalayuan sila. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Naisip ko lang bigla, parang ano lang, alam mo yon, hindi siya tipikal. Anong ibig mong sabihin na hindi tipikal? Wala. Wag mo na lang intindihin yung sinasabi ko. Basta, katulad ng sinasabi mo, ingat lang kasi baguhan nga lang tayo rito sa lugar na to. Oo naman. Tsaka mararamdaman ko naman yun eh. Ikaw talaga mahal oh. Sige na nga, kumain na nga tayo. Kinabukasan, Kabanong, maaga pa lang ay bumalik ako sa Itikan. At habang naghihintay ako kay Sir Bebot sa kamalig ay mas marami akong napansin. May ilang itik na nakakulong sa hiwalay na bahagi. Mas malalaki ang mga ito at parang mas takot na hindi ko rin alam kung bakit o kanino. Hindi ko nga rin alam kung bakit parang nararamdaman ko o nalalaman ang takot sa mga nasabing hayop. Doon ko tuloy biglang naisip yung nilalang o malaking gagamba na pinaghihinalaan tong humatak sa mala Garfield na pusa. Kahapon din kasi pagkagaling ko sa palengke ay may narinig akong mga usapan patungkol sa nawawalang pusa ng may-ari ng mga pwesto sa palengke. Nakita nga raw yun na patay na at puno ng sapot ang buong katawan. Maya-maya pa nung dumating na si Sir Bebot ay kagad kaming nag-usap. Marami-rami rin kaming natalakay kaya nalaman ko kung bakit halos siya lang at ang anak niyang si Abing ang nagbabantay sa nasabing Itikan. Ang asawa niyang si Ma'am Sabel ay nasa ibang lugar daw. Hindi ko na lang tinanong kung saan pero duda ko na basta lang yun umalis. Palagay ko nga'y naghiwalay sila o maaring yung asawa niya ay meron na ring ibang asawa. Makalipas ang ilang pang minuto, habang inaayos ni Sir Bebot ang mga itlog ng itik sa kahon, ay may naamoy ako. Hindi to amoy ng itik, kundi parang hilaw na karne. Oh, ayos ka lang ba? Sir, oo. Sigurado ka ha? Meron lang akong naamoy na ano eh. Ano? Parang ano. Natigilan na ako na makarinig kami na parang mahinang sigaw mula sa loob ng bahay. Nakatinginan pa nga kami ni Sir Bebot at talata sa mukha namin ang pagkagulat. Sir, ano yun? Baka si Ading lang yon. Mahilig kasi maglaro-laro mag-isa yung anak ko na yun eh. Baka sumisigaw-sigaw na naman. Huwag mo nang pansinin. Tulungan mo na lang ako rito. Tinulungan ko na nga siya at nang matapos na
ay nauna siyang pumasok sa loob ng bahay. Ako naman ay naghintay lang sa tapat ng kamalig. Pero nang makaramdam ako ng uhaw ay inilapag ko na lang muna ang mga pinamili kong itlog ng itik. Nagpunta ako sa likod ng bahay kung saan ko nakitang pumasok si Sir Bebot. Makikinom kasi ako pero nang naroon na ako sa tapat ng pintuan ay may narinig akong may hinang kaluskos na nanggagaling sa hindi ko alam kung saang parte ng bahay. Ano yun? Pusa ba yun? Nasabi ko yun kabanong dahil para kasi akong nakakarinig ng mga kalmot sa kung saang parte ng bahay. Na-curious tuloy akong pumasok sa loob ng dirty kitchen pero pinigil ko pa rin ang sarili ko. Ayaw ko kasing baka kapag nakita ni Sir Bebot ay masamain niya pa dahil bigla-bigla na lang akong pumapasok ng walang paalam. Pinigil ko na rin ang sarili ko. Nanatili ako nakatayo roon at naghihintay. At nang sumilip ako sandali sa ilalim ng hagdan ay parang may nakita akong gumala. At sigurado ko kabanong na hindi yun isang pusa o kung anumang hayop. Parang anino na masyadong mabilis. Ha? Ano naman yun? Oh, nandiyan ka pala. Bakit? Sir, makikinom sana ako ng tubig. Pasensya na at sinundan ko kayo rito. Sige. Pasok ka lang dyan muna sa kusina. Alam mo naman na yung tubig at baso. Ikaw nang bahala sa sarili mo ha. Sumunod ka lang dun sa kamalig. Pagkatango ko ay kumuha na kagad ako ng tubig. Habang umiinom ay napapamasid-masid pa rin ako sa buong dirty kitchen. Wala na mga kaluskos na naririnig ko kanina. Pero nahihiwagaan pa rin ako sa nakita ko sa ilalim ng hagdan. Lumipas ang ilang araw at linggo. Lumaki na nga ang kita ko kahit papaano kabanong. Isang hapon, habang kumukuha ko ng itlog ng itik ay nagulat ako sa sinabi ni Sir Bebot. Guillermo, naghahanap ako ngayon ng tao rito eh. Ho? Ang sabi ko, naghahanap ako ngayon ng tatao rito. Ano pong ibig niyong sabihin na tatao? Tatao dito ngayon sa Itika. Tagabantay. Tagalinis ng kulungan. 1:00 ng hapon hanggang 8:00 lang ng gabi. Hindi ba nangangailangan ka ng ekstrang trabaho dahil sabi mo nag-iipon ka para sa panganganak ng asawa mo? Opo sir pero huwag kayo magagalit sa itatanong ko Sige lang. Ano ba itatanong mo? Magkano ba sir ang bayad sa akin kung sakaling magtatrabaho ko rito sa itikan nyo? 500 kada araw. Depende sa iyo kung anong gusto mong bayaran natin. Pwedeng araw-araw kitang pasahurin. Hindi kaya kada linggo o kinsenas at katapusan. Nasa sa iyo kung anong gusto mo. Pwede po bang pag-isipan ko muna? Oo, yan nga rin ang sasabihin ko sa iyo Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo naman kailangan sumagot ngayon. Pero hindi ako maghihintay na matagal sa iyo ha. Kailangan ko rin malaman ang sagot mo para makapaghanap na ako kagad ng ibang magtatrabaho rito kung sakali. Pero sa totoo lang, iniisip ko na talaga na sana ikaw na lang. Ganun po ba? Kung gusto mo, para makapag-isip ka kagad obserbahan mo muna yung mga ginagawa ko. Hindi naman na siguro kailangan sir. Sige po, papayag na ako. Talaga? Yes sir. Kung ganoon pwede ka na magsimula bukas. Huwag ka maglala. Libre naman ang merienda at saka hapunan mo rito. Saka hindi ko isasagad ang oras mo dahil nagtitinda ka pa ng balut sa gabi. Kaya nga 1:00 ng tanghali hanggang 8:00 lang ng gabi kita pinagtatrabaho. Salamat sir. Paano po? Uwi na po muna ako. Pag-alis ko sa Itikan kabanong ay tuwang-tuwa talaga ako dahil meron na kaming dagdag na pagkukunan ng pera ng asawa ko. Excited pa akong umuwi pero nang palagpas na ako ng Pilapil dahil wala namang masyadong katao-tao dahil ganong oras pa lang, nagulat ako nang may nakita akong bahid ng dugo sa lupa. Sinundan ko lang ng mga mata ang pinanggalingan ng nasabing dugo hanggang sa may makita akong hayop na nakahiga sa di kalayuan. Hindi ko lang matukoy kung aso ba yun o kambing. Basta ang alam ko lang kabanong ay merong humahatak dito. Nanlaki rin ang mga mata ko nang makitang may sapot-sapot ang nasabing hayop. Naghalo ang takot ko ng umagang yon, pero nagtatalo sa isip ko kung susundan ko ba ito o hindi. Mabuti na lang ay dumating si Mang Fredo kaya tila nagising ako sa ulirat. Ay, Balat!
Bakit tulala ka dyan? Ano ang tinitignan ba? Mga balit naman ho kayo, Mang Fredo. Ikaw naman, pinipiro ka lang eh. Ano ba kasing yung pinagmamasdan mo dyan? Ito po, mga bakas po ng dugo. Hindi ka ba madalas dito sa Pilapil? Sa ngayon po madalas kasi doon ako sa pamilya Okling nabili ng itlog ng itik eh. Ay, yun naman pala eh. Bakit hindi ka pa nasanay sa mga ganyang dugo-dugo? Ano pong ibig niyong sabihin? Meron kasing malaking sawa rito. Seryoso ho yan? Pero yung nakita ko malaking sapot eh. Parang yung katulad po nung nangyari nun sa malaking pusa. Dito ko rin po nakita yun eh. Alam mo, nakakatawa ka rin talaga Henda. Mas matanda ako sa'yo pero parang ikaw ang mas paniwalain sa ating dalawa eh. Niloloko lang kita, iho. Hayaan mo lang yung mga dugo-dugo na yan. Malamang mga dagang bukid lang yan na nag-aaway-away. Pero ano po kasi? Maiwan na nga muna kita dyan ha. Wala na akong magawa kundi ang mapakibit-balikat na lang. Habang pinagmamasdan si Mang Fredo papalayo, hindi ko na rin siya nagawang matanong kung saan siya pupunta. Nang mapatingin kasi ako ulit sa bakas ng dugo, ay tila may kung anong kakaibang pakiramdam ang sumagi sa dibdib ko. Inalis ko na nga lang din sa isip ko ang mga yon para makapag-concentrate ako sa mga gagawin ko mamaya para makapagtinda. Kinabukasan, unang araw ko sa itikan, hindi ko paramdam ang takot. Sa 8 oras kong pagtatrabaho ay pagod lang ang pinakaininda ko. 1:00 ng tanghali kasi ako nagsimula. Init ang kalaban plus amoy feeds at putik pa ang paligid. Halos nasa 1,000 na rin kasi yata ang mga itik at bukod sa maingay at mabaho, sa tuwing pakakainin ko sila ay sabay-sabay na kumukumpay ang mga pakpak sa akin. Guillermo! Yes sir? Siya nga pala, alis ako mamaya ha. Pero nandito lang naman ang anak ko, si Ading. Ikaw nang bahala. Kapag 8:00 na at wala pa rin ako pwede ka naman nang umuwi. Sige po sir, wala pong problema. Yung merienda, ikaw na lang ang bumili. O itong 100. Tapos doon ka sa likod ngayon muna ha. Linisin mo yung kulungan ng malalaking itik. Pacheck na rin kung may mga itlog na sila ha. Sige sir, kopya po. May mga ilan pang ibinilin si Sir Bebot at pagkaalis niya ay nagtrabaho na nga ako ng tuloy-tuloy. Huminto lang ako bandang 3:00 para magpahinga at magmerienda. At habang nakaupo ko sa kubo ay doon ko napansin si Ading. Una ko siyang nakita sa likod ng kulungan. Nakatayo lang siya at nakatingin sa isang itik na nakahiwalay sa grupo. Nung unay hinahayaan ko lang siya pero nang makita kong parang meron siyang gagawin ay lumapit na ako. Isa rin kasi ito sa mga ibinilin sa akin na sawayin ng anak niya kapag nga hinahawak-hawakan ng itik. Ading, wag mong hawakan yung itik ha. Bakit naman po, Kuya Hil? Kasi pareho tayo malilintikan sa tatay mo. Ano po yung malilintikan, Kuya Hil? Malalagot, mayayari, mapapagalitan. Gusto mo bang mapagalitan ka at ako ng tatay mo? Bakit naman ako pagagalitan ni anak niya ako? Ikaw, pwede ka kasi trabador ka lang dito eh. Pasimple akong napaismit sa sinabing yon ng batang lalaki, Kabanong. Kung kay dad ko nga lang siya, baka napatulan ko na lang talaga. Lumayo na siya pagkatapos, kaya ang akala ko ay okay na. Pero maya-maya lang, habang humihigop ako ng kape, ay nakita ko na naman siyang lumapit sa nasabing kamalig. Sumunod ako roon at pinagmasdan siya. Nang makita kong lalapitan at hahawakan na naman niya ang isang itik, sinaway ko siya ulit. Pero tumitig lang siya sa akin ng kakaiba, Kabanong. Nangilabot nga ako sa titig niyang yun nang hindi ko rin alam ang dahilan. Sinaway ko siya ulit at hindi na siya tumingin sa akin, pero hindi pa rin siya sumagot. Pakiramdam ko nga ay parang ibang Ading na ang kausap ko. Dahil biglang nag-iba ang presensya niya. Nagulat na lang ako, Kabanong, sa ginawa niya. Hinawakan niya ang leg ng isang itik. Hindi yung gaanong kaigpitan pero alam kong masasaktan pa rin ang kawawang hayop kaya inawat ko na siya. Uy, Ading! Masasaktan niyang itik sa ginagawa mo eh.
Hindi na naman siya sumagot at para lang talaga akong nakikipag-usap sa hangin. Masaya niyang minasdan ang itik na nagkakakawag sa kanya. Pagkalaon ay dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Malimig ang tingin niya. Hindi pang bata at talagang ramdam na ramdam ko ang pananayo ng aking mga balahibo. Medyo nawala lang ang kaba ko nang bigla siyang umiti na parang totoong bata na ulit. Hindi siya nasasaktan dahil sanay na siya. Ha? Sanay saan? Sa paghingi. Paghingi ng ano? Hindi na siya sumagot pa at kaagad na lang binitiwan ng hawak na itik. Pero may bakas ng dugo sa daliri niya. Kaya medyo nag-alala ko kahit ang totoo ay nawiwirduhan na ako sa mga kinikilos at sinasabi niya. Nasugatan ka ba? Hindi naman po. Saan galing yung dugo? Di sa itik. Paano? Tumawa lang siya at tumakbo na palayo. Naiwan naman akong naguguluhan. Pero pagkatapos noon ay kinuha ko ang itik na sinasabi ni Ading na pinanggalingan ng dugo. Pagtingin ko ay may sugat ito sa tagiliran. Napaisip tuloy ako kung paano ito nagkasugat ng ganoong kalaki. Napakibit na lang ako ng balikat at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Pagsapit ng alas 7:30 ay dumating din kagad si Sir Bebot at pinauwi na ako kahit wala pang alas 8 ng gabi. Kabanong ilang araw pa lang ako sa itikan ng pamilya Ukling ay may napapansin na akong kakaiba lalo na kay Ading. Tuwing alas 5 ng hapon ay bigla na lang din parang natatahimik ang mga itik. Para kasing may dumadaan na kung ano at kung sino na hindi ko rin maipaliwanag. Kung minsan ay may napapansin akong isang anino at nararamdamang kakaibang presensya na parang laging nakatingin sa akin. Kung minsan nga kabanong, habang nagwawalis ako sa likod ng kulungan ay narinig ko ang kakaibang kaliskos malapit sa pilapil. At sigurado ko na hindi yung basta lang aso, pusa o kung ano pang hayop na makikita roon. Biyernes ng hapon, wala na naman si Sir Bebot pero kasama niya rin na umalis si Ading. Ang sabi nila ay pupuntahan lang nila si Ma'am Sabel, kaya mag-isa lang talaga akong naiwan doon. Nangyari na naman ang mga kakaibang naririnig ko sa paligid. Parang maraming paa na sabay-sabay na gumagalaw sa putikan. Tumigil ako at nanahimik. Tapos ay may nakita akong gumagalaw sa dulo ng kulungan sa pinakakanto ng medyo malayo sa akin. Kinabahan din ako dahil nagsisiksikan na naman ang mga itik sa isang gilid. Tahimik sila at tila takot na takot sa kung anuman. Nag-observe ako kabanong hanggang sa maaninag ko nga ang isang mahabang anino na tila gumagapang sa pagitan ng mga damo-damo sa dulo ng kulungan. May tao ba dyan? Huwag kang paloko-loko ha. Kung sino ka man. Kapag nahuli kita, siguradong yayariin kita. Dahil kapag hindi ko ginawa yon, ako naman ang yayariin ng amo ko. Kaya pakiusap lang ha. Kung sino ka mang nandyan at nagtatago, umalis ka na lang at huwag na tayo maghabulan. Sa dami ng sinabi ko ay wala akong narinig na kahit na anong tugon. Kaya lumapit na talaga ako roon. At pagdating sa dulo ay nagulat ako sa aking nakita. Isang manipis na sapot na naiwan sa mga damo-damo. Dahil doon ay bigla ko na namang naalala ang mga kakaiba kong nakikita sa pilapil na malapit lang dito. Napapuntong hininga na lang ako kabanong. Pero ang totoo ay kinakabahan na rin ako. Naisip ko kasi na baka nandito na yung kakaibang hayop na gagambang malaki na siya rin namang alam kong pumatay sa Malag Garfield na pusa noong nakaraan pa. Mabuti na lang din ay walang nangyari sa mga itik hanggang sa dumating ang aking amo. Pagkagat pa lang ng dilim ay pinauwi na ako. Hindi ko na masyadong tinanong kung bakit dahil napansin ko sa itsura ni Sir Bebot na parang wala siya sa mood. Akay-akay niya lang ang anak niya na parang nangihina. Gusto ko nga sana magtanong pero nagdire-diretso na lang sila sa loob ng bahay. Umalis na rin ako at nagpahinga pa muna dahil nga maaga akong umuwi at mabilis na lumipas ang oras. Kinagabihan, naglako pa rin ako ng balut, katulad ng usual kong ginagawa. Balut! Penoy! Chicharon, mani at pugo! Nang lumalim na ang gabi ay may grupo ng mga matatandang lalaki sa tapat ng tindahan ng alak. Doon ko sinadyang dumaan dahil alam kong magbibilihan sila.
At hindi nga ako nagkamali dahil nang makita ako na mga yon ay pinahinto nila ako. Habang pinagbebentahan ko sila ng aking mga paninda, ay pasimple na rin ako nakinig sa kanilang pinag-uusapan. Na-curious kasi ako, Kabanong, dahil narinig kong nabanggit nila sa usapan nila ang tungkol sa pilapil. Doon pa naman ako dumadaan kapag pupunta sa Itikan. Eksakto naman na namukhaan ako ng isang matandang lalaki na si Mang Domeng. Naroon din kasi madalas sa terminal ng tricyclean na madalas ko ring pagtambayan. Kinausap niya ako patungkol nga sa nasabing pilapil. Nakinig naman ako dahil sa totoo lang, ako man din, Kabanong, ay merong kakaiba at nakakatakot na karanasan sa lugar na yon. Pinag-iingat nga ako ni Mang Domeng at ng iba pa dahil may mga kwento-kwento nga raw ngayon patungkol sa nasabing lugar. At doon ko nga naalaman ang tungkol sa nakainkwentro ko ng nilalang. Ano pong sinabi nyo? Ano po yung 80? Mas nagulat ako sa isinalaysay nila patungkol sa nasabing nilalang. Parehong-pareho ito sa nakita ko ron sa pilapil nung una pa lang na kinuha nito ang pusang mala Garfield. Pero maniniwala na sana ako sa kanila, kaya lang ay biglang nagtawanan habang nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala ako sa mga pinagsasasabi nila. Medyo nainis ako, kaya kahit anong sabihin sa akin ni Mang Domeng at ng iba pa ay hindi ko na rin sila pinakinggan. Umalis kagad ako sa inuman at nagtungo na sa tricyclean. Inis pa rin ako, kaya hindi ako masyadong nakapagtrabaho ng gabing yon. Umuwi na lang ako kagad na ipinagtaka ng aking asawa. Naabutan ko kasi siyang gising pa at katatapos lang maglinis sa kusina. O mahal, bakit gising ka pa? Anong oras na oh? Hindi din kasi ako makatulog kaya naglinis na lang muna ako sa kusina. Ikaw, bakit ang aga mong umuwi? Medyo pagod lang. Saka nainis ako dun kay Mang Domeng Oh, bakit naman? Anong ginawa sa'yo ni Mang Domeng? Wala naman. Kasi nagkukwentuhan kami tungkol dun sa pilapil. Yung dinadaanan ko bago makapunta sa Itikan. Kung ano-ano pa naman ang sinabi ng katatakutan tapos sa uli, pagtatawanan lang din ako. Baka mamaya nakipag-away ka pa ron Kahit ganon, alalahanin mong matatanda pa rin sila sa'yo. Hindi naman ako ganong klaseng tao, mahal. Nainis lang talaga ako at nawala sa mood. Kaya umuwi na lang kagad ako. Pero hayaan na natin yun. Ano ba kasing katatakutan ng pinag-uusapan nyo? Kasi hindi ko pa pala na ikukwento sa'yo, no? Hindi ko na nga dapat ikukwento pero sige, sasabihin ko na rin. Naalala mo yung nabalita noong nakaraan patungkol sa imported na pusa na nakitang patay na at nakasapot? Oh, anong meron doon? Ano kasi, nakita ko na yun dun sa pilapil. Pero ang totoo niyan, nawala na yun sa isip ko Akala ko kasi pagod lang ako o maraming iniisip nung oras na yun. Pero nung nabalita nga, dun ko napatunayan na totoo pala talaga yung nakita ko. Hala ka, mahal. Buti naman at hindi ka napano ron. Naku naman. Yan, kaya ayaw kong sabihin Kinakabahan lang ako at nag-aalala dahil baka mamaya kung ano mangyari sa iyo ron. Pero mabalik nga tayo sa kinukwento mo. Totoong nakita mo yon? Teka, ano ba yung nakita mo? Wala talaga akong nakita maliban sa pares ng namumulang mga mata. Sa kasasapot. Pero nung nagkukwentuhan sila Mang Domeng, nabanggit nga nila yung pilapil tapos may sinabi sila Yung tungkol sa 80 ba yun? Ano naman yun, mahal? Ang totoo, hindi ko rin alam. Nung pinagtawanan kasi nila ako hindi na ako nakinig sa mga sinasabi nila. Niyayaan ko na sila sa inis ko. Naku, mahal, mag-iingat ka Hanggat maaari, huwag mong kaliligtaan yung balisong mo dyan. In case of emergency yan, para may pagtanggol mo rin yung sarili mo. Oo, alam ko naman yun. Total yung usapan natin tungkol sa katatakutan. Isi-share ko na rin sa iyo kung bakit ako gising pa hanggang ngayon. O bakit nga ba? Hinihintay ko kasi si Abing. Kaso, naalala ko na nagpaalam nga pala yun kanina na umaga na rin siya uuwi. Tapos? Nagising ako kanina kasi may parang kaluskos sa tapat ng bahay natin
Sumilip ako sa bintana pero wala naman ako nakita. Nung pabalik na ako sa higaan, nakarinig ulit ako ng ingay. Pagsilip ko ulit sa bintana, may nakita kong parang batang patpatin tapos namumutla yung balat niya habang parang nangangalumata. O anong ginawa mo? Lumabas ako. Mahal naman. Bakit mo ginawa yun? Siyempre naawa ako sa bata, no? Hindi ka ba nagtataka? Ganitong disoras ng kaliliman ng hating gabi tapos may bata sa labas? Sa tingin mo, ordinaryong bata yon? Yun nga, pagbukas ko naman ng pinto, nawala rin kaagad. Saka ko na lang din na-realize yan. Buti nga dumating ka na rin eh. Sa susunod, mahal, kahit sinong makita mo, huwag ka na magbubukas ng pinto. Lalo na yung narinig ko sa kwento-kwento ng mga matatandang lasinggero. Parang may kakaibang nangyayari na naman daw dito sa lugar na to eh. Na naman? Oo, na naman. Kaya ibig sabihin, matagal nang may nangyayaring kakaiba rito sa lugar na to. O sige mahal, mag-iingat na ako sa susunod. Salamat sa paalala ha. Pero ikaw din ha, huwag mong baliwalain yung sinasabi nila patungkol sa pilapil. Oo, sige. Nagpahinga na kaming dalawa pagkatapos ng usapang niyong kabanong. Pagsikat ng araw, pagkagising ko, ay may mga nakahain na sa hapagkainan. Naroon na rin si Abing na abala sa pakikipaglaro sa anak ko. Nag-asikaso na kagad ako at pagkatapos ng pinagsamang agahan at tanghalian ay nagpaalam na ako sa kanila. Dumiretso na kagad ako sa itikan. Nang malapit na ako sa pilapil ay nakasalubong ko na namang si Mang Fredo. Napakunot ako ng noo. Dahil sa tagal na rin namin magkakilala ay medyo nahihiwagaan pa rin ako sa kanya. Mang Fredo, magandang araw ho. Oy, nagkasalubong ulit tayo. Papunta ka ulit sa itikan? Opo. Pero teka, saan ba kayo nakatira? Parang palagi ko kayong nakakasalubong dito banda sa pilapil Ay, dyan lang ako sa tabi-tabi. Kayo talaga, Mang Fredo. Siya nga po pala. Kilala niyo naman po si Mang Domeng, di ba? Yung tricycle driver na lasinggero? Opo. Bakit? Ano bang pinagsasasabi nun sa'yo? Pinaglololoko ka na naman ba? Hindi naman ho. Pero may nabanggit kasi siyang kwento patungkol dito sa pilapil. Ano bang kwento? Tungkol po sa 80. May ideya ho ba kayo kung ano yon? 80? Oho. Teka. Bakit ho ganyan ang itsura nyo? Bigla kayong sumeryoso dyan. Ano po ba yung 80 na yon? Lumang klase ng aswang. Sabi nila parang gagamba pero may itsura raw ng tao. Ho? Totoo ba yung sinasabi nyo? Oo. Pero sabi-sabi lang yon. Kumbaga kwentong matatanda lang. Nakakita na ho ako dito sa pilapil. Seryoso? Bakit naman ho ako magbibiro patungkol dun? Ilang beses na rin akong nakakita nun dito. Parang imposible naman ang sinasabi mo Totoo po ang sinasabi ko. Alam mo ba na galing daw sa sinaunang aswang ang mga 80? At sa oras na makakita ka ng kahit isa nito, malamang daw di ka nasisikatan ng araw. Ito ang dahilan kaya nananatili yung alamat lang at hindi totoo. Dahil wala namang nabubuhay na pagkwento ng tungkol doon Haka-haka lang yon, lalo na rito sa lugar namin. Ang sabi po nila Mang Doming kagabi, parang nauulit na naman daw yung nangyari nung nakaraang taon. Maniwala ka sa akin, hindi totoo mga yon. Pero nakita ko po talaga yung sinasabi nilang halimaw Sige na, at nang maiwan na kita dyan. Nagulat ako dahil iniwan na lang ako ni Mang Fredo sa ere basta-basta. Dahil tuloy doon ay napaisip ako na baka meron siyang kinalaman sa nasabing aswang. Oo nga, posible nga kaya na meron siyang kinalaman sa sinasabing 80. Teka, sino ba talaga si Mang Fredo? At bakit parang napaka-misteryoso niyang tao? Palagi ko rin siyang nakikita sa banda rito sa pilapil. Sigurado ko meron siyang alam sa mga bagay-bagay Nagmadali na nga ako sa pagpunta sa itikan. At pagdating ko roon ay nagulat ako dahil may mga patay na itik sa gitna ng kulungan.
nakita kong sinusuri na ito ni Sir Bebot. Kaya lumapit kagad ako para makita kung ano talaga ang nangyari. Wala namang kakaiba sa nasabing hayop pero para itong natuyo na ewan. Ganun ko siya maidi-describe, Kabanong. Palagay ko nga ay ubos na ubos ang dugo niya sa loob na parang sinipsip ng kung ano. Sir, ano pong nangyari? Baka nag-away lang. Nag-away, sir? Oo. Madalas naman itong mangyari sa kanila eh. May mga itik talaga na nagtutukaan. Pero parang wala namang sugat yung namatay na itik, sir. Ang dami mo namang tanong, Hil. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi ang makialam at magtanong ng magtanong. Mag-asikaso ka rito at ako nang bahala sa itik na ito. Ililibing ko lang. Opo, sige po, sir. Pagkaalis ni Sir Bebot, dala ang patay na itik, ay napakunot na lang ako ng noo. Sa unang pagkakataon kasi ay nakita ko siya na parang nagalit sa akin. Hindi ko na lang masyadong pinansin ang tungkol sa bagay na yon. Nagsimula na nga ako magtrabaho hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Habang nagpapahinga ako sa kubo, ay napansin ko naman si Ading sa pinakadulo ng kulungan. Para siyang may kung anong kinukutkot doon, kaya nilapitan ko. Pagkatingin ko, ay nagulat ako dahil meron siyang mantsa ng mga dugo-dugo sa damit. Kahit ang kamay at bandang ilalim ng bibig niya ay meron din. Napatras pa ako nang mapansin ang gilid ng mga mata niya na parang namumula na naninilaw na ewan. Noong mga oras na yun, Kabanong, ay parang ibang taong tingin ko sa nasabing bata. Pero syempre, hindi ako nagpahalata na kinakabahan. Ayos ka lang, Ading? Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga dugo-dugo ka? Dugo ba yan o mantsa lang ng kung ano? Nagugutom pa ako. May gusto pa akong tikman, Kuya Hil. Pwede ko bang matikman yung meron kayo sa bahay nyo? Ha? Anong sinasabi mo? Sabi kasi sa akin ng nanay, may masarap pa raw sa itik eh. Ha? Pwede mo ba akong pupuntahin sa inyo? Ading, anong ginagawa mo dyan? Halika nga rito. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas, hindi ba? Napakakulit mo talagang bata ka. Dali-daling tumakbo si Ading papunta sa kinaroroonan ng kanyang tatay. Ako naman, Kabanong, noong mga oras na yon ay napapatanong at napapaisip pa tungkol sa mga sinasabi sa akin ng bata. Alam ko sa sarili ko na meron yung pakahulugan. Bigla na lang kasing nagtayuan ng mga balahibo ko habang nakikinig sa mga sinasabi niya kanina. At sa mga nakalipas pang araw, mas dumalas ang kakaibang pangyayari. Hindi lang sa Pilapil kundi sa mismong itikan at pati na rin sa aming bahay. Isang hapon, wala akong pasok sa itikan ng pamilya Ukling, kaya maghapon lang akong nasa bahay. Wala rin sina Anelia, ang pinsan niyang si Abing at ang anak kong si Benjo. Nandun kasi sila sa bayan para mamasyal sa kaanak ng aking asawa. Habang nag-iisip ako sa silid, habang nag-iisa ako sa likod ng bahay, ay nakita ko ulit ang kakaibang anino. Pakiramdam ko tuloy, mula sa Pilapil at itikan ay sinundan ako nito. At sa pagkakataong ito, Kabanong, ay mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon. Parang meron itong 4 o 8 mahahabang paa na gumagalaw sa ibabaw ng damuhan. Para yung isang malaking gagamba. Halos kasing laki ng anak ko, kaya naggulat talaga ako. Mabilis lang yun na nawala kaagad. Diyos ko po, ano yun? Nag-aalangan pa ako kung susundan ko ito o hindi. Pero nang maalala ko ang aking pamilya na baka malagay sa panganib, tumalon ako sa bakod at sinundan na nga ang nasabing nilalang. Nang makalayo na ako sa bahay, nagulat ako dahil may mga makakapal na sapot-sapot sa banda roon. Napahinto pa nga ako nang may biglang kumapit na sapot sa braso ko. Napatras ako, tinanggal kagad ang nasabing sapot. Kabado kong umatras at hindi na tumuloy pa. Iginala ko ang tingin ko. Pero hindi ko na nakita ang nasabing nilalang. Pero sa palagay ko po, talagang ito yung 80. Ganun pa man, ay mas nag-alala pa rin ako sa magiging kalagayan ng aking pamilya. Naisip ko na tuwing gabi
ay wala pa naman ako sa bahay kaya posibleng sinasamantala ng 80 ang pagkakataon. Narealize ko kabanong na buntis ang asawa ko at sinasabing makalumang aswang ang 80 kaya delikado ang kanilang buhay. Hoy! Walang niyang aswang ka! Huwag kang magtatangka sa pamilya ko ha! Huwag mo akong susubukan dahil hindi ko papalampasin tong ginagawa mo sa amin. Subukan mo lang kantiin ng pamilya ko. May paglalagyan kang gagamba ka. Ifi-fishball kita! Pagkatapos ng matapang kong pahayag, kumuha ko ng panggupit sa damo. Mabuti na lang ay meron kami noon dahil mahilig din ako mag-ipon ng mga tools. Ginupit ko kaagad ang makapal na damo sa likod ng bahay at pagkatapos ay nagsunog ako. Yung kasi ang naalala kong sinabi na isa sa mabisang panlaban sa aswang at iba pang masamang elemento. Goma nga dapat ang susunugin ko, kaya lang ay wala naman akong mahanap. Yung nangyaring yun kabanong ay hindi ko na sinabi sa aking mag-ina pati sa pinsan ng asawa kong si Abing. Napapaisip na ako ng paglipat pero inaalala ko lang din ang gastos. Lalo na ngayong manganganak pa ang misis ko. Mabuti na lang din sa nakalipas na araw, sa pananatili ko sa bahay ay wala namang nanggagambalang aswang. Pero hindi pa rin ako nagpakampante. Binilhan ko si Anelia ng porselas na kulay pula. Ganon din ang anak ko, pati si Abing. Kahit ayaw nilang maniwala sa mga ganoy, pinilit ko silang pasuotin at binili na huwag tatanggalin yon kahit na anong mangyari. Noon kasi, sabi ng lolo ko, ay mabisa raw ang kahit na anong kulay pulang bagay na pangontra sa mga aswang. Mangkukulam, inkanto, o kung ano-ano pang masasamang elemento. Biyernes ng gabi, habang naglalako ng balot, ay nakita ko na naman ang grupo ni Mang Doming na nagiinom. Hindi na sana ako lalapit pero tinawag nila ako para bumili. Dahil nanghihinayang ako sa kita, kaya pinagbentahan ko pa rin sila. Hanggang sa maungkat na naman ang usapan patungkol sa 80 sa pilapil. Tahimik na lang akong nakikinig, pero nang mabanggit nila ang tungkol sa etika ng pamilya Ukling, ay di ko na rin maiwasan na makisabat. Na-curious din kasi ako sa usapan. Nalaman din nila na dun pala ako namamasukan, kaya nila ako pinagsabihan. Bakit niyo po nabanggit yung etika ni Sir Bebot? Bakit ko rin kailangan mag-ingat? Mabait naman po yung amo ko ah. At saka, paano niyo nasabi na hindi lahat na nag-aalaga ng itik ay itik lang talagang inaalagaan? May nalalaman ho ba kayo na hindi ko nalalaman patungkol sa pamilya Ukling? Lumapit sa akin si Mang Doming kahit lasing-lasing na. Pagkatapos ay seryoso siyang bumulong sa akin na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang mga sinabi niyang yon. Dahil minsan na nga niya akong pinagtawanan. Paano niyo naman nasabi ang mga bagay na yan? May pruweba ho ba kayo na si Sir Bebot may lahi ng aswang na 80? Natameme na lang ako nang sabihin sa akin ng isa pang Ginoo na ako rin ang makasasagot ng tanong kong yon. Dahil ako naman ang nagtatrabaho sa itikan. Habang naglalakad pa uwi, ay napaisip ako sa mga sinabi ni Mang Doming at ng iba pa doon. Doon ko rin unti-unting inalala ang mga una kong karanasan. Dahil nagme-make sense din kasi ang mga sinasabi nila. Yun nga lang, hindi ko rin naman dapat paniwalaan ito agad-agad nang walang matibay na basihan. Dahil sa mga naiisip kong yon, ay mas bumilis ang paglalakad ko. Napahinto lang ako nang bigla ako makarinig ng pamilyar na huni. Narinig ko na yun noon sa pilapil. At nang mapagtanto ko na ito ang huni ng 80, ay nagpalinga-linga ako. Naging alerto na baka nandyan na nga sa paligid ang nasabing nilalang. At hindi nga ako nagkamali kabanong dahil mula sa likuran ay narinig ko ang mabibigat na mga yabag ng kung anong nilalang. Sigurado ko na hindi ito ordinaryong hayop. Hindi naman kasi ganoon ang tunog ng paa ng kalabaw o baka sa bukid. Nagmadali ako hanggang sa makarinig ako ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay mas lalo kong nangilabot. Mas binilisan ko ang paglalakad na parang patakbo na. Naramdaman ko na parang may kung anong nilalang na biglang may dumaan sa itaas ko. At pagtingin ko sa poste ay may isang anino na dumapo rito. Pagbaling ko roon ay wala namang kahit na ano. Mabilis ang pagkilos ko noon at ramdam na ramdam ko ang bigat sa kapaligiran.
Ramdam kong pinagmamasdan ako nito mula sa kung saan-saan. Hindi ko na lang mahuli-huli ng tingin. Saglit akong huminto at nagmatsyag hanggang sa may tumulo sa balikat ko. Isang malagkit na bagay na kaagad kong hinawakan at pinunas sa damit. Pagkatingala ko sa puno ay doon ko na nga nakita ang nakakatakot na pares ng mga namumulang mga mata. Ang kakaibang huni at ungol ng paggaralgal ay mas lalong nagpatayo ng mga balahibo ko. Hindi ko na hinintay na makita ng kabuuan ang nilalang na nagtatago sa madilim na punong yon. Tumakbo na kagad ako palayo. At nang mapunta sa tricyclean kung saan naroon pa ang iilang katao, pumanatag ako at hindi na nagpahalata sa kanila. Nagbilian pa sila ng natitirang balot, pero ang isip ko ay nasa halimaw pa rin. Kaya hindi ko na rin tuloy alam kung magkano ang nakain ng mga naroon. Hinayaan ko na lang din sila dahil umuwi na rin ako kagad at sinabing libre ko na lang ang mga kinain nila. Pag-uwi ng bahay ay pinagmasdan ko ang mantsa ng tinalunan ng halimaw. Namumula yon at nang amuyin ko ay sariwang dugo yon. Napa-sign of the cross ako at napadasal na nawa ay maprotektahan ang aking pamilya laban sa kampo ng kadiliman. Kinabukasan, nagdalawang isip akong pumasok pa sa itikan ng pamilya Ukling. Pero nang makita kong namumroblema na naman si Anelia sa panggastos, ay wala na akong nagawa kundi ang magpunta nga roon. Kinain ko na lang ang lahat ng takot ko. Dahil wala pa naman totoong basihan kung totoo ang sinasabi ni Mang Doming patungkol sa pamilya ng amo ko. Kung sakali rin kasi na di na ako magpakita kay Sir Bebot, madadamay rin ang pagbabalot ko dahil sa kanya ako nakuha ng pambenta. Pagdating ko roon ay seryoso na naman ang amo kong lalaki, Kabanong. Kaya hindi ko na rin siyang masyadong inabala. Nagpakita lang ako sa kanya at nagtungo kagad sa kulungan ng mga itik para magtrabaho. Sa totoo nga ay naiilang ako matapos marinig ang walang basihang mga akusasyon laban sa kanilang pamilya. Naglalabang kasi ang isip ko kung totoo o hindi ang mga narinig ko. Kahit nagtatrabaho ay malalim pa rin ang iniisip ko patungkol doon. Naantala lang nang biglang pumasok si Sir Bebot. Nanananghalian ka na ba, Guillermo? Oo sir. Ano, ayos ka lang ba? Parang iniilagan mo ako ah. Ho? Hindi naman sir. Baka lang kasi abala kayo. Alam niyo na. Ganun ba? O sige, aalis ako ulit ha. At ikaw nang bahala rito. Basta huwag ka na munang papasok sa bahay ha. Hanggang doon ka lang sa dirty kitchen. May mga pagkain naman doon sa ref. Ikaw na lang ang bahala sa sarili mo kapag nagutom ka. Sige po. Basta yung billing ko ha. Hanggang doon ka lang sa dirty kitchen. Naintindihan mo? Opo sir. Nagtagal pa siya roon ng ilang saglit sa kulungan kasama ko. Pero habang nag-aasikaso kami ng mga alagang itik, ay walang umiimik sa amin. Hanggang sa nagpaalam na siya na aalis na. Naglinis-linis pa ako, nagpakain at nagpainom ng mga alaga hanggang sa tumambay na ulit ako sa kubo. Habang nagpapahinga ay bigla akong napabalikwas ng bangon matapos makarinig ng nakakakilabot na sigaw ng kung anumang hayop sa loob mismo ng bahay. Tumingin ako sa main entrance at nang may lumabas na batang kambing na tila hingal na hingal ay medyo nakampante na ako. Humiga na lang ako ulit hanggang sa makaidlip ako. Mga bandang 4:00 ng hapon, pagkagising ay nagpunta kagad ako sa dirty kitchen para magluto ng imemeryenda ko. Habang abala sa pagpapainit ng tubig at pagpipito ng itlog pati hotdog, ay napatingin ako sa pinto papunta sa loob ng bahay. Naalala ko ulit yung sinabi ni Sir Bebot na wag akong papasok sa loob ng bahay. Sa totoo lang, Kabanong, sa tagal ko nagtatrabaho sa kanya, hindi pa naman talaga ako napasok doon. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kanina. Ano kayang meron at bakit ayaw niya akong papasukin ngayon dyan? Hindi naman niya sinasabi yun sa akin dati ah. Saka, nandiyan naman yata si Ading eh. Teka, oo nga pala. Nasaan yung batang yun? Eksaktong pagkaprito ng mga niluluto ko ay nakarinig ako ng kalabog sa loob mismo ng bahay. Base sa pagkakarinig ko
ay parang may nahulog na kung ano. Aaminin ko na curious talaga ako, Kabanong, kaya hindi ko na rin napigilan ng pumasok talaga. Sinuway ko ang sinabi ni Sir Bebot. Nagpatuloy ang kalabog hanggang sa mapadako ako sa isang pinto. Nakauwang yun at nang tingnan ko ay nakita kong may hagdan pababa. Hindi na sana ako tutuloy pero umandar na naman ang pagiging osyosero ko. Bumaba ako roon at sa pinakadulo ay binuksan ko ang ilaw. Nagulat ako nang makita na may mga saput-saput. Naalala ko bigla ang mga sinabi ni Mang Doming at ng iba pa patungkol sa 80. Diyos ko po, mukhang totoo yung sinasabi ng mga taong yun ha, patungkol sa amo ko. Nang ibaling ko ang paningin ko sa bandang kanan ay doon ko mas nakita ang makakapal na sapot. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang mga parang bukol-bukol na sapot na naroon sa bandang dingding. Kumikibot-kibot pa ang iba na parang may kung anong may buhay sa loob nun. Nang nilapitan ko ay nakita ko ang malabong imahe ng ilang itik na humihinga pa at pilit na kumakawala. Nagulantang ako at napaatras. Pero hindi ko namalaya na napadikit ako sa kabilang dingding. Dumikit ang kamay ko sa sapot na naroon at nang tanggalin ko yon ay pahirapan pa. Nagmadali ako at umalis kagad sa lugar na yon. Isinara ko kagad ang pinto at kabadong tumingin doon. Hindi ko kasi mapaniwalaan na may ganung bagay sa mismong bahay ng aking amo. Totoo nga sinasabi nila, hindi lang itik ang inaalagaan ni Sir Bebot kundi ay pusang kabayo. Napatingin ako sa dirty kitchen matapos marinig ang malakas na tunog ng pinakuluan kong tubig. Dali-dali ako lumapit doon at pinatay ang kalan. Natulala ako at hindi alam ang gagawin. Kaya naisip ko na lang na lumabas. Pero pagtingin ko sa sahig ay nakakita ako ng mga bakas ng putik. At sa mga bakas na yon ay may 4 na pares ng hindi ko maintindihan kung paaba o kung ano. Sinundan ko yon hanggang marating ang ilalim ng mesa. Pagsilip ko roon ay nakita ko si Ading. Nakayuko siya at nakatalikod sa akin. Hindi ako sigurado sa ginagawa niya pero para siyang may kung anong hinahabi. Mas lalo kong kinutaban pero naroon pa rin ang pagka-curious ko. Ading, anong ginagawa mo dyan? Hindi siya nagsalita na parang hindi ako narinig. Nanatili lang siyang nakatalikod at patuloy sa kung anong ginagawa niya. Kaya ang ginawa ko ay umikot ako hanggang sa magkaharap kami. At doon na nga ako nagulantang, Kabanong. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano niyang sinaputan ng dahan-dahan ng isang itik. Gamit ang kanyang bibig. Ading, ikaw yung 80? Diyos ko po! Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Mas lalo kong nangilabot dahil ang mga mata niya ay hindi na pambata. Para yung nanlilisik at para akong gustong lamunin ng buhay. Mas lalo kong kinumutan ng takot nang bigla na lang siyang ngumiti sa akin. Natulala ako habang nakatingin sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Ano ba naman yan? Nahuli mo patuloy akong nangunguha ng itik ng palihim. Kuya Il, gusto mo? Tumayo ako at patakbong lumabas ng bahay. Nagtuloy-tuloy na ako hanggang sa makarating sa Pilapil. Pero hindi ko rin namalayan ang sumunod na nangyari. Dahil mula sa kung saan, habang abala ko sa pagtakbo na punong-puno ng takot, may kung sinong pumukpok sa bato ko. Hilo kong humandusay sa lupa at pilit na inaaninag ang gumawa nun sa akin. Dahil nalalabo ang mga mata ko, ay hindi ko na talaga nakita kung sino yon. Pinilit ko pang tumayo pero nakatanggap ako ng sipa mula sa taong yon. Natumba ako ng patihaya at mas lalong nahilo dahil sa nangyari. Pumikit ako ng matagal sa pag-aakalang mawawala ang pagkahilo. Pero pagkadilat ko ng mga mata ko, ay isang malakas na suntok ang sumalubong sa mukha ko. Nagdilim ang paningin ko hanggang sa marinig ang pamilyar na tono ng boses. Kilalang-kilala ko talaga ang tawang yon kaya hindi ako po pwedeng magkamali. Alam kong si Mang Fredo yon, pero hindi ko lang talaga makita ang mukha dahil sa matinding pagkahilo. Gusto kong tumayo pero hindi ko na rin maigalaw ang katawan ko. Naramdaman ko na lang na may humawak sa magkabila kong paa.
Pinilit kong ilaban yon pero wala talaga. Hinatak niya ito ng dahan-dahan. Ako naman ay humanap ng mahahawakan ko, Kabanong. Pero dahil sa panghihina ay hindi ko rin siya napigil. Mang Fredo, bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Hindi ako si Mang Fredo. Namamalikmata ka lang. Matulog ka na kung ako sa'yo. Mang Fredo, alam kong ikaw yan. Pakiusap, pakawalan mo ako. Kung ako sa'yo, matulog ka na, iha. Para hindi na tayo nahihirapan pareho ng ganito. Nagpilit pa rin ako. Kaya parang nainis na nga siya sa akin. Ilang saglit pa ay inilapag niya ang mga paa ko. Ang akala ko naman ay tapos na, pero isang malakas na suntok na naman sa mukha ang natamo ko. Doon na tuluyang nagdilim ang paningin ko at wala na akong maalala pagkatapos noon. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong walang malay. Ang huling nangyari lang na malinaw sa isip ko ay yung nakatingin si Ading sa akin. Habang sinasaputan ng itik na hawak niya sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos noon ay tumakbo na ako at may tumama sa bato ko. Pagmulat ay nakabalot na ang katawan ko. Malagkit ang sapot at makapal. Hindi ito katulad ng normal na sapot ng gagamba. Dahil para itong hibla ng nylon na binasa sa dagta. Kahit na anong pilit kong pagpiglas ay hindi ako makagalaw. Nagsusumigaw din ako pero walang kahit na anong tulong na dumarating. Iginala ko ang tingin hanggang sa mapagtanto ko na naroon na pala ako sa basement. Yung lugar kung saan ko nadiskubre ang itinatagong sikreto ng pamilya Ukling. Nandun din ako sa pinakadulo, kasamang iba pang itik na nakasapot din ang buong katawan. Nang makita ko mga yon, ay nagpumiglas talaga ako sa takot. Naisip ko kasi, Kabanong, yung mga gagambang na fishball, naisip ko na baka ganun din ang sapitin ko. Kaya nataranta ko ng husto. Tulong! Tulong! Kung sino man ang nakakarinig sa akin, tulungan niyo ako, pakiusap! Aba, gising ka na pala. Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw yung pumalot sumuntok sa akin eh. Bakit mo yung ginawa, Mang Fredo? Aanga-anga ka na naman palang lalaki ka eh. Nagtatanong ka pa kung bakit ko ginawa yun sa'yo? Kung ganun, Tama nga yung naisip mo. Miyembro din ako ng pamilya Ukling. Ako ang tiyuhin ni Bebot. At gusto ko lang sabihin sa'yo na sa akin nila minana ni Ading ang pagiging isang walumpot. ibig sabihin, totoo talaga sinasabi ng mga taga rito tungkol sa pamilya Ukling? Hulaan pa. Parang awa mo na. Pakawalan mo ako, Mang Fredo. Bakit ko naman gagawin yon, ha? Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ako magsusumbong kahit na kanino. Huwag mo nga akong gawing tanga, iha. Alam mo, bilib pa naman sana ako sa kasipagan mo eh. Pero masyado kang mausisya eh. Kung di ka lang sana nagkukulit-kulit at naging osyosero, hindi naman sana mangyayari sa'yo to eh. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko sasabihin sa mga tao mga nalaman ko dito. Talagang hindi mo na sasabihin sa mga tao. Dahil sisiguraduhin ko yon, Guillermo. Dahil ngayong gabi na ito, sa mismong kabilugan ng buwan, ay sasamantalahin ko ang pagkakataon. Habang wala rin ang pamangkin ko si Bebot, ang tatay ng apo kong si Ading. Pakiusap po, ano binabalak nyo? Huwag niyo po akong sasaktan. Nagmamakaawa po ako. Ganyan ang mga gusto ko eh. Yung mga nagmamakaawa. Gusto ko yung sumisigaw ka sa takot at nagmamakaawa habang nilalantakan ka mamaya ng apo ka. Parang awa niyo na ako, Mang Fredo. Kawalan niyo ako. Mamaya ka na sumigaw ng sumigaw. Kapag nakita mo na yung mukha ng takot. Paano? Maiwanan mo na kita dyan, ha, Guillermo? Pagkaalis ni Mang Fredo ay sinubukan kong igalaw ang mga kamay ko. Pero kahit anong gawin ko ay hindi ko talaga ito maiangat. Nakasapot din kasi hanggang sa dibdib ko at ang mga paa ko ay halos hindi ko na maramdaman sa sobrang pagkamanhid. Habang walang tao ay ginawa ko ang buong makakaya ko para makakawala sa pagkakasapot. Patuloy akong sumisigaw ng sumisigaw kahit alam ko namang walang makakarinig sa akin.
Umaasa pa rin kasi ako, Kabanong, na makakaroon ng himala na may mapapadpad sa kinaroroonan ko at maililigtas ako. Tulong! Kahit sinong makarinig sa akin! Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Mang Fredo! Sir Bobot! Pakulan niyo ako rito! Kailangan pa ako ng pamilya ko! Natigilan ako na makarinig ng kakaibang kaluskos mula sa bandang kanan ko. Tumingin ako roon hanggang sa meron akong maanhinag na may gumagalaw sa dilim. Ilang saglit pa ay lumantad na ang nilalang na yon sa akin. Si Ading. Nakayukod siya at dahan-dahan ng paglapit. Nang tumingala siya sa akin ay doon ko nakita ang kakaiba niyang itsura. At ang isa sa pinakagumimbal sa akin, Kabanong, ay mga umbok sa likod niya. Parang may gustong pumutok palabas mula roon. Ading, bakit niyo ako kinulong rito? Kaulan mo ako pakiusap. Huwag kang makinig sa Lolo Fredo mo. Hindi ka masamang bata katulad niya. Hindi ko po magagawa yun, Kuya Hil. Ha? Bakit naman? Makinig ka sa akin. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Mabait kang bata at hindi katulad ng lolo mo. Kapag pinakawalan mo ako rito, pangako ko sa iyo, hindi ako magsusumbong kahit na kanino. Yan din po yung sinabi ng uling trabador namin dito eh. Mabuti na lang bago siya makapagsumbong sa mga kinauukulan, pinatay na siya ni Lolo Fredo. Maniwala ka sa akin. Hindi ako katulad ng taong sinasabi mo. Promise, mananahimik ako at aalis kami sa lugar na ito. Basta kapakawalan mo lang ako rito. Hindi po talaga po pwede. Alam niyo po ba kung bakit? Ha? Bakit? Kasi po, sabi ni Lolo Fredo, kayo raw po ang alay para makumpleto ang kabuuan ko bilang isang 80. Para na rin po ano. Ha? Anong ibig mong sabihing alay? Para ano? Sabi ni Lolo Fredo, kapag naialay ka na at naging ganap na akong 80, pwede ko na raw pong kainin yung sanggol sa tiyan ng asawa mo. Ano? Anong sinabi mo? Masarap daw po yung sariwang sanggol na malapit nang lumabas eh. Mga hayop kayo! Huwag na huwag niyong gagalawin ang asawa ko at anak ko! Magkakamatayan tayo rito! Kaya nga po, hindi ka dapat napakawalan. Kasi po, Kuya Hil, alam mo na ang sikreto namin. Nakita mo ang pugad, kaya hindi ka na pwedeng umalis. Ikaw po ang unang mamamatay. Wisit kang bata ka! Kapag nakakumalo ako rito, umanda ka sa akin! Umanda kayo kapag ginalaw niyo ang pamilya ko! Kabanong, tumawa lang si Ading habang ako ay nagkukumahog na makakawala sa pagkakasapot niya. Maya-maya pa, makalipas ang ilang minuto, pagbalik ni Mang Fredo ay nakangiti niyang binulungan ang batang aswang. Pagkatapos ay lumabas, nanatili ang matandang lalaki na nakatingin sa akin. Nag-antabay ako habang pilit pa rin kumakawala mula sa pagkakatali. Hanggang sa nagulat na lang ako nang muling bumalik si Ading. Napangiti si Mang Fredo pagkakita sa kanyang apo. Ako naman ay mas lalong kinabahan dahil nakakatakot na ang anyo ng batang lalaki. Dahan-dahan siyang gumapang sa kisame ng ilalim ng bahay. Pagkalaon ay nagulat ako dahil may lumabas na dalawang mahahabang paa sa likod niya. Manipis ito pero matulis. Para itong paa ng gagamba. Mahal ko ka po. Narito na sa harapan mo ang alay na babago sa iyong kapalaran. Dala ang sinag na kapangyarihan ng bilog na buwan. Ubusin mo ang dugot karne ng alay na yan at maging ganap kang 80. Habang tila nababaliw ang maglolo, ay sinamantala ko pa rin ang pagkakataon. Sinubukan ko talagang kumawala sa abot ng aking makakaya. Inikot ko ang balikat ko at pinilit na igalaw ang aking pulso. Hanggang sa maramdaman kong may maliit na puwang nasa kaliwang kamay ko. Huminga ako ng malalim habang abala pa sila sa kung anong ritual. Pinilit kong kumalma sa isipan para makakawala ako kagad. Huwag kang magpanik, Hil. Huwag kang magpapanik. Makakaalis ka rito at hindi ka mamamatay. Kailangan ka pa ng pamilya mo. Diyos ko, tulungan niyo ako. Nang tumingin sa akin si Mang Fredo, ay huminto ako saglit para magkunwaring walang ginagawa. Gusto ko na maisip niyang parang tinanggap ko na ang lahat.
Ading, pamangking ka. Gawin mo na ang dapat para maging malakas ka at maging ganap na 80. Umungol ang batang 80. Nagdala yun ng matinding kilabot sa sistema ko. Pero kinailangan kong maging matapang, Kabanong. Para sa aking pamilya na naghihintay sa akin. Unti-unti na nga lumapit sa akin si Ading. Kaya ngayon ay mas malinaw kong nasipat ng malinaw ang anyo niyang aswang. Ang kalahati ng katawan niya ay bata at ang kalahati naman ay hindi. May 4 na paa ng gagamba sa likod niya. Ang ilan ay hindi pa nabubuo at parang umuusbong pa lang. Pero ang mga daliri niya sa kamay ay mas mahaba na. Mas matutulis na rin ang mga kuko. Sige Apo, ipagpatuloy mo ang pagpapalitan nyo kahit mahirap at masakit. Sa oras na matikman mo ang sariwang karne at dugo ng tao, mas magiging ganap ka na at mas magiging makapangyarihan. Dahil nasa harapan ko na si Ading, kitang-kita ko na biglang lumabas ang isa pang paa mula sa likod niya. Biglaan yon, kaya napasigaw siya sa sakit. Habang nararamdaman ko nga ang sakit na nangyayari sa kanya, nagpatuloy naman si Mang Fredo sa pagbigkas ng di pamilyar na salita. At habang hindi sila nagkakandaw-gaga sa nangyayari, ito na ulit ang ginawa kong pagkakataon. Sinubukan kong idiin ang kaliwang pulso ko sa kahoy na poste. Hanggang sa maramdaman ko na may pako. Kiniskis ko ang sapot doon. At kahit masakit at nararamdaman kong nakakasugat na ang balat ko, ay itinuloy ko pa rin. Ang ginawa kong motibasyon para makakawala ay ang pamilya ko. Naisip ko, Kabanong, si Anelia, Benjo, pati na rin ang anak naming isisilang pa lang. Kiniskis ko ng kiniskis kahit nakikita kong nagdurugo na ang balat ko. Hanggang unti-unting naputol ang hibla ng sapot. Abala pa rin si Ading sa masakit na pagpapalitan nyo. At sa kabilang banda, malaya naman na ang kaliwang kamay ko nang hindi nila napapansin. Hindi ko rin muna ipinahalata dahil mas pinili kong isipin na kumuha ng tiyempo para makalis sa lugar na yon. Oras na, Apo ka. Patayin mo na ang lalaking yan. Lumapit sa akin si Mang Fredo habang hawak ang isang matulis na buto. Pasensya na, Guillermo. Pero hanggang dito na lang ang buhay mo. Hindi ako papayag na mangyari yun. Hindi ako mamamatay dito. Nagulat siya nang bigla kong iangat ang kaliwa kong kamay at biglang pumigil na yun sa kanya. Pagkatabig ko sa kamay niya ay nabitiwan niya ang matulis na bote. Pagkatabig ko sa kamay niya ay nabitiwan niya ang matulis na buto. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sinuntok ko siya sa muka. Ganti ko yan sa ginawa mo sa akin, matanda ka. Natumba siya at tumama sa sahigang ulo. Sumigaw si Ading pagkakita sa ginawa ko sa lolo niya. Ako naman ay kagad na kinuha yung matulis na buto at dali-daling tumakbo. Pero biglang tumalon si Ading patungo sa akin. Mabilis sa mga pangyayari na hindi ko inaasahan ng bilis. Nadapa ko at sumabit ang isa niyang paa sa balikat ko. Ramdam ko ang talim nun. Masakit at ininda ko, Kabanong, para sa aking pamilya. Masakit pero tiniis ko, Kabanong, para sa aking pamilya. Ang nasa isip ko lang talaga ay makauwi ako sa pamilya ko. Dahil doon ay matapang kong hinarap ang malagagambang aswang na sasaputan na ako. Sinipa ko siya ng todo sa muka. Sapul-sapul siya at inulit ko pa hanggang sa tumalsik siya at tumama sa haligi ng basement. Hindi niyo ako mapapatay dito! Kuya Il! Sinaputan niya ako sa dibdib. Tinanggal ko yung gamit ng matulis na buto. Pagkalaon ay pinunit ko ito gamit ang duguan kong kamay. Samantala, pagtingin ko sa bandang kaliwa, nakita kong bumangon na si Mang Fredo at lumapit ulit sa akin. Pero
Habang ginagawa niya yon, ay unti-unti siyang nagpapalit ng anyo bilang isang halimaw. Kitang-kita ko kabanong kung paanong ang likod niya ay umangat na parang napupunit. At ilang saglit pa ay may lumabas doon na 8 paa. Kumpara kay Ading ay mas kumpleto ang pagkahalimaw niya. Kumbaga parang buo ang pagiging 80 niya. Ang tiyan niya ay umumbok. Ang mga mata niya ay kumintab sa pagkaitim. Hindi ka makakalis dito, Guillermo. Hindi ka napapayagan dahil ikaw ang magiging alay para makumpleto ang pagiging 80 ng apo ka. Mamatay kayo! Huwag niyo na akong idamay! Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay sinunggaban na niya ako. Mabuti na lang at nawasiwas ko ang matulis na buto, kaya hindi siya tumuloy. At sa ikalawang pagkakataon ng pag-atake niya, ay umiwas ako sa gilid. Tumama ang paa niya sa dingding at nabasag ang lumang kahoy na humahaligi ron. Nang makita kong umusli yun, ay kumuha ako ng kahoy. Hinigit ko yun ng buong puwersa hanggang makuha ko. Eksakto na sinugod niya ulit ako, kaya tinugod ko ang kahoy sa pagitan namin. Pagkatapos ay mabilis kong itinarak ang dulo sa isa niyang paa. Bumaon yun kaya nagsisisigaw siya sa galit. Walang iya ka, Guillermo ka! Ilang beses ko namang sinabi sa inyo, hindi ako mamamatay dito. Uuwi ako sa pamilya ko ng buhay na buhay. Tingnan natin! Nagsisisigaw na naman siya matapos kong itarak yung matulis na buto sa isa niyang mata. Tumagas ang itim na dugo na muntik pa akong matalsikan. Mabuti na lang at nakatras kagad ako. Anding! Nasa ka na pa! Bumalik ka rito at tulungan mo akong patayin ng taong ta! Ikaw dapat ang narito eh! Muli ngang nagpakita si Ading, kaya dali-dali akong umatras pagkasipa kay Mang Fredo. Ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Sugurin mo na siya! Nanatiling nakatayo si Ading at hindi gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin habang si Mang Fredo ay sumisigaw-sigaw sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya na parabang ayaw niya rin sumugod. Nang makita ko kasi siyang nasaktan habang nagpapalit ng anyo kanina. Sa galit ni Mang Fredo ay tinulak niya ang apo para umatake sa akin. Napilitan tuloy siyang sumugod. Nagkagulo na nga at dahil sa pagtakas ko ay nadulas ako sa hagdan. Eksaktong sumunggab sa akin si Ading at dahil sa pagkabigla ay umiwas ako. Pero sa kabila ako napabaling. Nang tumalon ang batang lalaki sa gitna, ay natusok ko siya ng matulis na buto sa puso. Nagulat ako dahil parang huminto ang mundo. Nanlaki ang mga mata namin pareho ni Ading. Habang nagkakatitigan. Pagkadaka ay nabitiwan ko ang hawak kong matulis na buto na nakabaon pa rin sa dibdib niya. Kuya! Hindi ko sinasadya, Ading! Dahan-dahan siyang napatras at napaluhod habang tumatagas ang dugo sa kanyang dibdib. Pagkadaka ay nakita ko ang dugo sa labi niya. Nakita ko pa kung paano niya higitin ang nakabaong bagay sa kanyang dibdib bago unti-unting bumalik sa anyong tao. Makalipas lang ang ilang saglit ay humandusay siya sa sahig habang patuloy na nagdurugo ang dibdib. Nagulat talaga ako, Kabanong. At nakita ko sa kanya ang anak kong si Benjo. Natakot tuloy ako at naawa para sa kanya. Eksakto naman na lumapit at sumigaw si Mang Fredo. Anding! Anong ginawa mo sa apo ka? Walang iya ka talaga! Lumundag ang matandang 80 at galit na sumugod sa akin. Sa takot ay dinampot ko ang matulis na butong hawak pa rin ni Abing habang naghihingalo. Eksaktong paglapit ng aswang ay winasiwas ko ito. Pero hindi siya nagpatinag kaya inihagis ko yun sa kanya at bumaon sa tiyan. Napaangil siya sa sakit at matinding galit. Sinamantala ko naman ang pagkakataon, Kabanong. Tumakbo ko palabas sa ilalim ng bahay. Narinig ko pa ang paghabol niya sa likod ko. Kasabay ng mabibigat niyang yabag at ang nakakakilabot na huni. Paglabas ko sa magarang bahay ay nagmamadali akong umalis sa lugar na yon. Nagdire-diretso ako hanggang sa makarating sa Pilapil. Hindi na ako lumingon at nagtuloy-tuloy lang sa pagtakbo sa gitna ng kabilugan ng buwan. Kahit na hingal ay hindi ko yun ininda.
Ang gusto ko lang talaga ay makatakas na at makauwi sa aking pamilya. Pero sa likod ko, naririnig ko pa rin ang mabibigat na yabag ni Mang Fredo. Sinasabayan ito ng mga alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sa sobrang pagod ay nadapa ako. Bangon ko ay napalingon kagad ako sa likuran. Nanlaki ang mga mata ko dahil ang bilis na makarating ni Mang Fredo. Galit na galit siya na parang bumubuga ng lava ang kanyang mga mata. Dahil hingal na rin, kaya hindi na ako tumakbo. Hinarap ko na siya gamit ang natitira ko pang tapang. Tapusin na natin to, Mang Fredo! Talagang tatapusin na kita rito, animal ka! Wala na siyang inaksayang oras. Kahit sugatan na rin dahil sa mga ginawa ko sa kanya kanina, ay umatake pa rin siya ng buong puwersa. Ako naman ay dumampot ng po pwedeng maipukol sa kanya. Pero wala akong kahit na anong makita. Dahil doon ay wala na akong nagawa kundi ang tumakbo na lang palayo. Pero masyado na siyang agresibo kaya naman naabutan niya ako kaagad. Tinusok niya ako sa balikat gamit ang isa niyang paa. Dumaus-us ako sa lupa. Pumalo pa ang mukha ko kaya dumugo ang aking nguso. Sinikap kong tumayo para lumaban pero tinusok niyang isa pang paa niya sa kabila kong balikat. Napasigaw ako sa sakit, Kabanong. Habang pilit ako makawala sa kanya. Pero alam ko naman sa sarili ko na katapusan ko na ito. Inisip ko na lang ang asawa at mga anak ko. Kaya bigla akong naluha at napadasal. Panginoon, ikaw na pong bahala sa mga anak ko at pati na sa asawa ko. Pagkapikit ko para isuko ang aking sarili, ay nakarinig ako ng malalim na boses mula sa harapan. Napadilat ako at napatingala. Ganun na lang ang gulat ko pagkakita kay Sir Bebot. Tiyo, tumigil ka na! Bakit mo ako inaawat? Ang taong ito pumatay sa anak mo! Sinabi ng tumigil na kayo eh! Hindi na po pwedeng maulit ang nangyari noon. Pakawalan mo na ang taong yan, Tiyo! Huwag kang tatanga-tanga! Katulad ng asawa mong mas piniling lumayo. Tignan mo ang ginawa ng taong ito sa anak mo. Ngayon na naghihinga na. Mabuti na ang lagay ni Ading. Nandun na ang asawa ko at ang iba pang babaylan. Anong sinabi mo? Nakikipagtulungan ka na rin sa mga babaylan. Kalaban sila ng lahi natin. Bobo ka talaga. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi na ako magpapauto sa'yo katulad ng ginawa mo sa tatay at anak ko. Lubayan mo ang taong yan. Kung hindi, mapipilitan akong patulang ka. Kung yan ang gusto mo, sige! Hinagis ako ni Mang Fredo sa pilapil saka sila naglaban ni Sir Bebot. Hindi ko na masyadong nakita ang labanan dahil nangihina na rin ako ng sobra. Tanging mga sigaw na lang ng halimaw ang naririnig ko hanggang sa mawalan na ako ng malay tao. Pagmulat ko ay nasa ospital na ako. Ipinaliwanag nga sa akin ang mga nangyari hanggang sa makalabas na ako. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lang kami nang dumalaw sa bahay si Sir Bebot. Isinalaysay niya ang lahat sa akin, ang buong sikreto ng kanilang pamilya at doon ko siya nauunawaan. Na sila nga ay galing sa aswang na 80 pero nahasa sila na hindi kumakain ng tao. Kaya lang ay puno ng korupsyon ng utak ng kanyang tiyo na si Mang Fredo. Kaya nahawa rin ng kaunti si Ading na pilit niyang pinapakain ng sariwang karne at dugo ng tao. Kalaunan ay umalis din sila sa itikan at nagulat ako dahil sa akin ay pinamana yon. Ganun pala talaga ang plano niya. Na magti-training ng isang tao dahil balak niya talagang ipagkatiwala ang nasabing lugar. Ngayon po, Kabanong, sa biyaya ng Panginoon ay ako na nga ang nagmamay-ari ng itikan. Mas umalwan na rin ang aming buhay at marami kaming mga natulungan. Nag-hire kami ng iilang tao para mas mapaunlad ang nasabing itikan. Ang dating nagtitinda ng balot, ako na po ngayon ang nagsusupply sa mga taong gustong magtinda. Ito po ang aking kwento at salamat sa pakikinig. Nawa ay marami kayong nakuhang aral. Mga kabangers at mga kayanggaw, palagi tayong mag-iingat at huwag mawawalan ng pananalig sa ating Panginoon. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Wakas.